At kailan mo magtatapos ang tayo, mga kapatid? According to the Bible, God will dissolve everything in a perfect heat at the end of millennium. Pagkatapos ng Gog and Magog, doon mo gugunawin ang lahat. All the elements of this universe will be dissolved with a terrible heat. Ano? So, alam mo natin ang time, meron siyang beginning at merong end. So, kaya kapatid, ito yung isang bagay na nabanggit ko rin sa insight ko doon sa Iloilo. Kasi yung pinagdausan ng gawain doon, sa bahay ng isang membro na super yaman ng araw. Ano? Up to now, mayaman pa rin when it comes to asset kasi they have less than 200 hectares of land. At ang kanyang pera na ginastos about 300 million. At sa ngayon, wala na siyang magastos, ubus na ito. Pero ang naging bunga naman, hindi mananampalataya siya. Ano? Pero meron pa namang assets na natitira. So, ang problema nila is the wife dahil so materialistic yung wife. At maraming bagay na hindi nakanila. So, I mentioned in passing na hindi tayo dapat masyadong in-love sa material. Hindi tayo dapat in-love sa mundong ito because the world repeatedly told us na He has prepared a world to come. Diba? The Lord prepared another world. This is not the heaven for us. Hindi ito yung mundo para sa atin. This is not the world for us. Because this present world will be dissolved. And everything that are here, lahat ng nandito ay madi-dissolve. Lahat mawawala. And God has prepared another world, a perfect world for us. So, yun ang aking na-mention, para medyo, kasi minsan maganda papaalalahanan tayo dyan para ma-check ang ating forgetfulness, ma-check ang ating, orient ulit tayo sa ating isipan. Minsan kasi pag hindi tayo oriented dyan, nawawala tayo sa focus. Alam niyo ba na yan ikinagalit ng Roman Empire sa mga Christians? Did you know that? Ang feeling ng Roman Empire, ang Christians, peste. You know why? Para silang anay. Kaya when they kill Christians, by the thousands, libo-libo ang patay nila ang Kristiyano. You know why? Kasi ang aim ng Roman Empire is to expand their kingdom, right? Kasi imperial kingdom sila eh. Their intention is to expand their empire, their kingdom. And here comes the Christians, converting thousands of Italians, converting thousands of people, at ang thinking ng Panginoon, we have a world to come. Hindi ito yung world natin. Ang thinking ng Roman Empire is to conquer and control by dominations. Ang thinking naman ng Christianity is what? When you abstract at your cheek, you give the other cheek. Diba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan daw ang nagsosofen. Yan ang nagpapalambot sa puso ng mga Italians. Yan ang nagpapalambot sa puso ng mga sundalo. Kaya pag nanatili yung mga Kristiyanong yan, mawawala, magkukulap sa ating empire. At yan nga nangyari. Dahil when dumating po yung 400 AD, nag-collapse na. But not because of the Christians. Tandaan niyo po, hindi Kristiyano naging dahilan ng collapse ng Roman Empire. What caused the collapse of Roman Empire is their corruption. It is their greed and it's their immorality. In fact, malaki ang naging contribution ng Christians sa preservation at ikatitibay ng Roman Empire. Pero talaga nagpa-collapse sa Roman Empire is their immorality, their greed, their corruption. Kaya matagal na, na ang teaching ng Panginoon at ng mga Kristiyano, the Lord prepared another world for us. Merong mundo na darating. So, dito po sa dulo ng time, yan, magugunaw ang lahat. Saan nyo mababasa yan? 2 Peter chapter 3. Gugunawin ng Diyos ang lahat. Kaya huwag tayong masyadong ma-in-love sa mundong ito. Huwag tayong magtayo ng mga bahay na parang kahit 1,000 taon na hindi mag-iba. Sobrang tibay.
Alam natin. Hindi naman tayo mabuhay dito. Sabi nga ng Bible eh, having therefore food and raiment, we should be one. Hindi nyo alam yung verse yan. Having therefore food and raiment, therewith we should be one. Content na speaking of Paul in book of Timothy. Pero pag damit, pero pag kinakain, okay na yan. The bare necessities of life. Okay na yan, may kami ng buhay. Eh kung pagpalain pa ng Diyos ng kasigitria, pasalamat ka lalo, no? Pero di nangangulugan, pag wala sa iyong other luxuries, eh para bang it's the end of the world already, parang hindi ka nasasaya. Kaya ang kasayahan natin mga kapatid, hindi yan nakabase sa material possession. Ang kasayahan natin ay nasa tamang relasyon sa Diyos. Ano sabi sa aklat ni Lucas ng Panginoon? A man's life consisteth not of the things which he possesses. Hindi yan na nagde-define sa buhay mo. Hindi yan na magsasabi, magdidictate na masaya ka o hindi masaya because of your possession. It is your proper relationship with the Lord. So, I just want to remind each one of us, no, na ang mundo bigugo namin when the end of time comes. So, ito po yung sinasabi kong timeline. Since the time of Adam, up to the birth of Christ, yun ang tinatawag na BC years. Ibig sabihin ng BC years before Christ. So makikita natin na si Christ is the center of history. Kasi itong mga years from the birth of Christ to the present is what we call the AD years. Ano yung 80 years? Hindi mo after death. Kasi ang reckoning niya is at the birth of Christ, is not after his death. Yung birth niya ang pinanggagalingan ng reference niya. Yung point of reference, yung birth, not the death. Kaya hindi after death. Ibig sabihin ng AD is Anno Domini, in the year of our Lord, when the Lord was born. So when the Lord was born, up to now, wala nang isilang ang Panginoon up to now, according to our timeline, ay nasa year 2011 na tayo, AD. Tama? Wala nang isilang ang Panginoon. So matagal nang lumipas ang panahon. Wala nang isilang ang Panginoon. Pero kung babalik tayo sa panahon, wala nang isilang naman ang Panginoon. Pabalik, wala nang nilalang si Adan. Ilang taon na lumipas? 4,000 years. Yan ang BC years. So in total, ang mundong ito ay maabot pa lamang na 6,000 taon sa katandaan. So this is not a very old earth. It is not a very old universe. It is a very young universe. 6,000 taon lamang itong mundo. Sabihin natin, bakit maraming mga diamante? It will take millions of years to produce one diamond. Alam niyo po, nung nilikhanan Diyos sa mga diamante sa mundo, nung nilikhanan Diyos sa mundo, kompleto na ng mga diamante para sa kapakinabangan ng tao. Kasi talaga namang mayroon ang buhay kung wala ang diamante, di ba? Hindi lang naman accessory ng diamante. Sa heavy industry, kailangan yan. Mayroon pagbukay ng walang diamante. Mayroon pagbutas sa walang diamante. Kasi halos lahat ng mga hard tips, mga drill bits natin, pagbarena natin, most of those are diamond at the tip. Kasi yan ang strongest and hardest of all carbons. Na ginawa ng Diyos. Kailangan natin sa buhay natin yan. So, nung nilikhanan Diyos sa mundo, kompleto na yan. Hindi mo na kailangan magantay ng milyong taon para magkaroon ng diamante. So, this is a very young earth. Nadalaman ko ito, 6,000 taon. Wala nang pagkalala. Hanggang sa present, this is only about 6,000 years old earth. Okay? So, yun ang timeline natin. At alam po natin na any moment from now, ang susunod na event is the 7 years tribulation. And at the end of 7 years tribulation, the Lord will usher His millennial kingdom for 1,000 years. Yan po ang tinatawag na millennium, no? Millennial reign of Christ. And at the end of millennial reign of Christ, there is another hurrah. Yung last hurrah ni Satan, bubugan na niya at the battle of Gog and Magog. Pero at the end of the battle, doon na lulusawin ang mundo and time shall be no more. Because what would follow is the perfect age. At pag dumating na yung perfect age, we will not reckon anymore kung ilang days o ilang nights ang lumipas. Dahil sa perfect age, mga kapatid, it will always be what? It will always be light. Wala nang day, wala nang night, wala nang darkness.
Kaya hindi na tayo magre-reckon by means of ilang days ang lumipas, ilang oras ang lumipas. Wala na. There is only eternity ahead of us. Eternity future na lang ang nakabang sa atin. So hindi na tayo magbibilang ng panahon. Yan ang ibig ko sabihin ng time, may katapusan. Kasi ngayon, habang binibilang natin ang oras, nagbibilang tayo ng araw, yan ang tinatawag na time, nagbibilang ka ng mga tahon. Pero sa kabilang buhay, hindi ka na nagbibilang ng panahon dahil wala nang panahon doon. Hindi na pinag-usapan ng panahon. Dahil eternity na yun. We do not reckon anymore by means of hours or seconds or minutes. We only have timelessness. That is what we mean by eternity. It is timelessness. Now, we've been discussing about the book of Daniel. Nasa si Daniel niya. So, kaya nga nilolocate natin eh. Gusto ko pong pamilya tayo sa timeline. Alam po natin na nung mag-close ang Malakay, the book of Malakay, up to the birth of Christ or the opening of the New Testament, there is a gap of 400 years. We just call it 400 silent years. So, nasaan mo si Daniel? Ang book of Daniel is somewhere here. Kasi ito, 400 years before Christ, di ba? Silent years. Ang book of Daniel po nangyari mga 600 BC. Yan po nangyari yan. Mga 606 BC. Kung mangyari yung event na yan. Meron isang napakahirap na pinag-uusapan sa Daniel, yung 70 weeks. The 70 weeks of Daniel. Although hindi naman po siya napakahirap, basta paipaliwanag lang mo ng marahan at unti-unti, inuhuli, ano, medyo nakakalito lang kasi. At yan, madadaanan mo natin yan. Okay, magdala. Although na-discuss ko na rin yan, ulit-ulitin mo natin. Diba? At madadaanan din po natin yan. Okay, so baka naman ako, tapos tayo, hindi mo rin. So, that is what we call the timeline. So, I'm just giving you the background of the book of Daniel. Now, let's move to another point of review natin, ano? Ang Israel, bakit ba nagsaga niya si Daniel na nasa Babylon? Okay? Ito is the continent of Africa. So, ang continent of Europe, nandiyan yung Greece, nandiyan ang Italy, Rome, Italy, at nandito ang Asia, nandiyan ang China, nandito yung Philippines. Masa na Israel? Ito, ang Israel. Nung pinag-usapan ng Daniel, nasa sa Daniel no, nandito po siya sa ito yung Persian Gulf. Nandiyan ho ngayon yung mga carrier, malalaking barko ng US, nakadaog sa Persian Gulf. Dahil ang gera ho ngayon ay nandito sa Middle East. Okay? Ito ang Babylon. Ito ang Babylonian Kingdom. Empire. So, ano ang nangyari? Ito ho nga Israel, noong mga panahon na yan, sila po ay divided into 12 tribes, di ba? At ang 12 tribes na yan, nahati pa yan, nag-split. Dahil sa kasalanan ni Solomon. So, ito po yung Mediterranean Sea. Sikatuyan sa mga honeymooners sa Mediterranean Sea. Dito ang Egypt, saan nanggaling, nagsimula ang maguluhan sa Egypt. Katabi lang yung isa ng gulo, magulo ngayon. Ang Libya, spelling ng Libya, what? Nandito yung Ethiopia, kasi, yan, Africa yan. So, ano ba nangyari? Noong panahon ni Daniel, hati na ang kanilang kingdom. Mahati. So, yung sinasabi sa Bible na there is nothing new under the sun, matagal nung nangyari yung bubukod, no? Mukha ng Mindanao. Di ba ang Mindanao gusto bubukod? Tama ko? Secessionist movement, gusto nila sumeparate. Pero, nag-compromise lang ang gobyerno natin para mapagbigyan sila.
pinayagan, 14 na probinsya. Yun na nga yung AR, MM. O sige, gusto nyo magsarili. Kaya nyo sarili nyo. Bigyan kayo namin ng chance. Binigyan niya ng 14 na probinsya. Si New Missouri. O no? Okay ba? Nag-corrupt din. Sabi niya, corrupt ang gobyerno. Kaya siya nakukurap din. Okay. So, bumukod din itong ilang bahagi ng Israel. So, ilan ang bumukod? 10 tribes ang bumukod. At yung pangalan nila, na-retain. Ang pangalan ko ay Israel. Ang pangalan, na-retain yung pangalan Israel. So, sila yung tinatawag na Northern Kingdom. Okay? Doon sa 12 tribo ng Israel, merong 2 na naiwan. Ano? Yung iniwalayan, yun po ang Judah at ang Benjamin. So, 2 tribes yan. 2 tribes. Judah and Benjamin, also known as the Southern Kingdom. So, ano ang pagkakaiba? Itong 10 tribes, nauna ng nabihag ng Assyria. Okay? Hinakot yan. Yung mga hinakot, ginawang mga slaves, ginawang taga-igib, ginawang taga-putol ng kahoy, ginawang taga-pagluto, ginawang alila sa mga bahay, ginawang sundalo yung ilan. So, hinakot ang mga inhabitants ng 10 tribes. Ang natira, yung 2 tribes sa Southern Kingdom. And you know what? 126 years later, hinakot naman itong Southern Kingdom. At doon, yung unang batch ng mga hinakot, kasama na doon si Daniel. Ngayon, si Daniel, ang isang bagay na informative about kay Daniel, isa siyang bihag na galing sa lahi ng mga hari. He is of a royal blood, na mag-anak siya ng hari, si Zedekiah, at yung 3 Hebrew friends niya, si Hananiah, Mishael, at Azariah. Kaya nga, mabilis sila nakapasok sa palasyo eh. Kasi sabi ni Nebuchadnezzar, mag-trade tayo ng mga royal blood para pakinabangan natin. So, kasama si Daniel doon and his 3 friends. So, nung mabiyag ang 10 tribes, naghintay lamang ng 126 years, nadala namang biyag din ang 2 tribes. Okay? And then what happened? Itong sumakop sa 10 tribes, which is Assyria, nasakop din po yan ng Babylon. So yung mga taga-Assyria, hinakot papuntang Babylon. Kaya nangyari, 10 tribes, na-absorb dito sa Babylon. Kaya nangyari, nagkasama-sama rin ang 12 tribes. So there is no truth to the teaching of Herbert Armstrong, yung nagmumudbud ng plain truth. Bata ko ako na nakakarasin ako niyan. Yung plain truth na ang mga British, sila raw po yung 10 lost tribes. That is not true. Kasi yung 10 tribes, nag-merge din po yan with the 2 tribes in Babylon. Kaya nung binigay na yung decree na umuwi na yung mga Israelites, bumalik na sa Israel, bawat tribo, mayroong representative na bumalik sa Israel. Yung nga lang, ang iba, hindi na pure. Pero yung iba, pure. Yung hindi pure, yun yung mga Samaritans. Kaya sa Bible, meron good Samaritan, di ba? Meron Samaritano, half Jew, half Gentile. Ngayon, blessing ba yung captivity? In one sense, yes. Dahil kung hindi nagkaroon ng captivity, mga kapatid, wala na ang Hudyo. Wala na ang lahing Hudyo. Kasi, pag pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang kalalagayan, they will just intermingle with the inhabitants of Canaan, with the pagans here, hanggang sa ma-absorb na yung lahi nila. Wala na ang lahing Israel. Kasi sinusuway na nila ang kagustuhan ng Diyos. Na do not mix marriage with other nations. Sobrang kasalbayan nila. Hindi mo, pag sobrang kasalbayan ng tao, it will lead to self-destruction. Nahilig sila at makawala sila. So the Lord brought them to 7 years of captivity to preserve them actually. And another result of that, they were cured of idolatry. Kasi pagbalik nila ng Israel, sa sobrang pagkadala, hindi na sila nagsamba sa mga idols. Pinigil na po nila yung pagsamba sa Diyos. Okay? So another thing that we have mentioned last Wednesday is that magandang pag-aralan ng Daniel kasabay ng Revelation. Kasi po lahat ng tinakel sa Revelation, tinake up din po sa Daniel, except dun sa 2 chapters.
If I'm not mistaken, those were the chapters regarding the church. Yung chapter 1 and chapter 2. Ano? Or 2 and 3. Pero halos lahat ng chapters ng Revelation, nabanggit din po sa Book of Daniel, yung mga pinag-uusapan mo. Except 2 chapters. Okay? Now, very quickly, pag-usapan naman po natin ang city of Babylon. Let's talk about the city of Babylon. Itong city of Babylon, if you remember the dream, actually, it was not Daniel who dreamt this dream. Ang nanaginip po dito ay si Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylonian Empire. Yeah. He dreamt a very high, statue, Colossus. Nakapanaginip si Nebuchadnezzar ng isang statwa. Ang ulo ay gold, representing empire, and the breast of silver representing Medo, Persia empire, and then the hita, the thigh, which is made of brass, is the Greek empire, and the legs, iron, representing Roman Empire, iron with clay. Kung mapupunan nyo, mas mabigat ang taas, di ba? Mabigat ang taas, magaang ilalim. Kasi kung titimbangin ninyo yung weight ng mga metals, pinakamabigat yan, yung gold. Tama? Maliit lang lamang ng gold, napakabigat niya. Sumunod sa weight is the silver. Saka hindi lang sa weight, pati sa value. Mas matindi ang value ng gold. Kung makikita nyo na ang bawat tingda, pa-decrease ng pa-decrease. Pa-decrease ng pa-decrease sa weight, pati sa value, sa worth. So, itong head of gold, this represents Babylonian Empire. So, this is the 4 Gentile kingdoms that will rise. Na pinredict sa book of Daniel, the rise of the 4 Gentile kingdoms. Itong tatlo, tapos na. Itong iron and clay, actually tapos na. Pero meron pang continuation. The revived Roman Empire is the Roman Catholic Church. So ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang Roman Empire. Pero sa ibang forma na. Hindi na sa yung militant, kundi religious. Pero napaka-powerful pa rin ng Rome, di ba? Napaka-powerful ng Rome. Halos lahat ng mga presidente ng bansa, makakalik pa sa Papa. Malawa. Saka yan lang yata ang hindi na nagpa-passport. Ikaw, kung tatawid ka ng Hong Kong, malapit-lapit, you need the passport. Pero ang Papa, hindi na nire-require ng passport. Saka kung kayo ng bansa puntahan siya, may gastos. Oo. Kung siya sa pupunta, yung bansa ang napupuntahan ng gagastos sa kanila. Diba nakating na si Pope John Paul dito? 85, eh? 2005. 2 times na napunta. 90s ba yan? Yung kanyang sinasakay ni bulletproof dahil sa assassination. Bumalik ka sa kamay. Sigurado yan. Kalikan niya sa kamay. Ito ka-powerful ang Rome, So, all of these predictions are already fulfilled. Ang hindi na lang po na-fulfill ay yung maliit na bato na nahulog dito sa paanan. Na yung maliit na bato ay naging mundo na pumuno sa buong mundo. It filled the whole earth. And that is the kingdom, the eternal kingdom of our Lord Jesus Christ, which will ultimately be fulfilled at the millennium, millennial reign of Christ. So, ito pong city of, itong gold na ito, kaya natin unahin. Kasi,
Yan ang, yan ang start ng Daniel eh. Daniel was in the Babylonian kingdom. Yan siya. Ang emperor was Nebuchadnezzar. Although it was not Nebuchadnezzar who started the empire, it was his father, Nabopolassar. Ang Nabopolassar, tatay ni Nebuchadnezzar. Siya yung nag-release sa Babylon under Assyrian bandage. Kasi at that time, ang siga-siga, Assyria. Ang ginawa ng mga Babylonians, lumabang sa Assyria, natalo nila. Kaya yung mga hawak ng Assyria sa mga bihag ng mga Israelites, nahakot din nila. Sino unang lumaban sa mga Assyria? Yung tatay ni Nebuchadnezzar. But the real genius, but the real builder of Babylon was Nebuchadnezzar. It flourished to its golden age ang kingdom during Nebuchadnezzar's time. Kasi si Nebuchadnezzar, hindi lamang siya conqueror. He was a genius actually. Matalino siya. He was a very good administrator. He was a very good architect, engineer, and a very good warrior. Nasa kanila lang ang qualities. Pagkawalo niya, talagang ano siya, tyrant. Kahit yung sundalo niya, willing niya yung papatay. Nalala niyo yung pinahagi siya si Shadrach, Meshach, Abednego. Tumawag siya ng tao na maghahagis. Sa sobrang tapat niya, pati naghagis ay nakasamang namatay. Dahil wala sa kanya yun. He was also a genius. Because ang Babylonian Empire nag-last for 70 years only. Tandaan niyo, ang Babylonian Empire lasted only for 70 years. Pero yung 70 years doon, 45 ang kay Nebuchadnezzar. 45 years. At doon sa 45 years na nag-rule sa Nebuchadnezzar, he did not get tired of building, expanding, and beautifying the kingdom. Hindi siya napagod doon. Okay? So, pag-usapan muna natin itong city of Babylon or the kingdom of Babylon. Before we go deeper into the book, ano ba itong Babylon? Ano ba ang quality niya? You know what, mga kapatid, ang Babylonian Empire, the kingdom itself at that time, in their standards, isang syudad na hindi mo kayang i-penetrate, hindi mo kayang patunggahin, hindi mo mapapasok, hindi mo magigiba. Why? Alam nyo yung wall niya, ang size muna niya, the size of the kingdom of the empire. The size is 60 miles around. 60 miles around. Parang subukan ka ng 60 miles, inipot mo. So, ang size niya is 15 by 15 by 15 by 15 miles. So, 15 miles ang kada side. So, gaano ba kahaba yung 15 miles? 1 mile is 1.6 kilometer. So, conservatively, mga ilan niya? Mga 25 kilometers. 25. So, wala dito sa Taguig. At pupunta ka ng south, saan ka makakarating? 25 kilometers. Santa Rosa? Binya? O mga ganun. Nang mula dito hanggang Santa Rosa, na pinakuran mo. Isang side lang yun. Isang side pa lang. Tapos subukan mo uli ng mula dito hanggang Santa Rosa ang mahaba, bakuran mo uli. At ang bakod mo is 300 feet high na wall. Ang taas ng wall mo is 300 feet. And then 80 feet thick ang kapal ng bakod mo. At 35 feet below yung pundasyon o yung binaod mo to prevent tunneling. Kasi kung magta-tunnel ka, madi-discourage ka sa pagod. Bakit? 35 feet na nga yung hinukay mo, tapos 80 feet pa yung tatagusin mo. 80 feet ang kapal ng wall eh. Ganon katindi. At saka ganon katindi yung defense, pagkaka-engineer nila sa depensa. Pakita ko sa inyo. Kunyari, ito yung Babylon, no? Ito yung kapal ng wall. 80 feet, 300 feet ang taas. Tapos, meron pang 1/4 mile dito na clear space. So, ito wall. Ito, space.
spasyo clear na 1/4 mile. Tapos, dito, meron pang tubig. Kinaligiran nila yung tubig. Malalim yan. May mga ferry boat na tatawid dyan. So, ito yung boat na tinatawag o kanal. Tsaka pa lang yung city. O, yan pa lang yung city mo. Kahit napasok mo, itataas lang yung mga drawbridges, wala na. Lalamoy ka na, pupunta ron sa city. Habang lumalamoy ka, pinapana ka na. At meron itong 250 towers sa wall. And 100 gates na made of brass. Yung brass, hindi mo kayang sunugin yan. Hindi na nga yung pick ng ng mga settler Kahit sunugin mo na sunugin yan, hindi mo mapapalapot yun. At saka hindi mo kayang patayin sila sa uhaw. Uhuhawin mo sila sa loob. Sige, palibutan mo na siya. Alam niyo ba na, yung Euphrates River, tumatagos dyan sa loob. Ang Euphrates River. May supply sila ng fresh water at matabang na tubig dahil ang ilog tumatagos sa kanila diagonally. Pwede sila magtanim sa loob. At kung mapasok sila, may tunnel sila sa ilalim mismo ng ilog. 15 feet wide, 10 feet high ang tunnel nila sa ilalim mismo ng ilog. Sige nga. Kaya kasi Belshazzar, nung sinasabi ni Daniel na papasok sila, hindi nila iniintindi. Naglalasingan sila doon sa loob ng kaharian. Kasi ang feeling nila, impregnable. Hindi nila alam. Sabi ng Diyos, tinambang kate ko itulang. Mene, tekel, uparsis. Sa Daniel na, di ba? Mene, tekel, uparsis. Tinimbang kate ko itulang at ang kaharian mo, binigay na sa Medes and Persians. Hindi sila naniniwala because ang belief nila, they are invincible and impregnable. The city is impregnable. Alam niyo po ginawa ni Cyrus the Great? Itong ilog na tumatagos dyan sa loob, dinivert na yan. Siguro doon sa malayo pala, hindi ba na yan ang course? Binaypass yan. Kaya ito natuyo, walang tubig. Sa sobrang kalasingan ng mga tao sa loob, alala niyo yung Helen of Troy? Yung kwento ng The Face That Launched 1,000. Di ba meron tinarang yan? The Face That Launched 1,000 Ships. Si Helen of Troy. Dahil sa ganda niya, napadala ng 1,000 barko yung asawa niya. Tapos, dahil hindi makonquer ng Trojans yung Greece, nag-iwan na lang sila ng horse. Di ba? Yung malaking horse. Nang ginawa ng mga Greeks, ipinasok yung horse. Sabi nila, ito yung trophy natin. Nagpaglasingan sila sa loob. Little did they know, ngayon palang horse na yun is, may tao sa loob. Kaya nung habang lasing sila, tulog sila at makalasing, pinagpataga sila. Ganun na nangyari sa Babylon. Natuyo ang tubig. Yung pinapasokan ng tubig, doon pumasok na ng marcha ang mga army ni Cyrus the Great. Kaya pagpasok nila, easy, very easy. Kanya, tulog na puto na. That's how Babylon fell. And you know what? It was also prophesied in the book of Isaiah na Babylon ay talagang mawawipe out at hindi na makakabangon. At alam niyo ba mga kapatid, hanggang ngayon ang Babylon, up until now, remains in ruins. Hindi pa rin yung aayos dahil prophesied na yung ginagawa. Yung mga bricks niya, wala na. Ginamit na sa pag-repair ng Baghdad, pagtabayo ng Baghdad. Pero yung kingdom mismo, hindi na nakabangon. Saan yung site ng Babylonian Empire? It's near Garden of Eden, the beginning of human race. It is also around the Tower of Babel. Kasi it is the plains of Shinar. Sa kapatagan ng Sinar, doon yung Eden, doon po yung Torre ni Babel tinayo. Doon din tinayo ang Babylonian Kingdom. Kaya, Nebuchadnezzar has all the reason to boast. Kasi napakatibay, napakaganda, saka napakalakas.
Pero pag sinabi ng Diyos, walang palakas. Sinabi ng Diyos. So we cannot boast sa ating sariling palakasan. You know, nawala kay Nebuchadnezzar. Actually, pinahiwati din ng Diyos sa kanya, nakapanaginip siya ng puno. Pero nalimutan niya yung panaginip. So the Lord humbled him. So we will continue, no? Kasi tumayo, magtapos ating mga langit. So makasusunod pa natin pag-aaral. So ito po yung mga background pa lamang. Heavenly Father, thank you for the time that you have spent studying your word. We pray, O God, that these learnings will be used for your glory and for your service. At sana po ang ating magpalakas sa aming pananampalataya. Magpatibay ang mga sa aming pananalig sa inyong mga pangako. Ng lahat ay na-arrange na ninyo. That before you, everything is already done in your degree and in your mind. Na ito po i-execute na lamang sa panahon ito. Na sana po ay i-align din po namin ang aming mga sarili, ang aming mga priorities sa buhay, mga pananaw sa buhay, in alignment to your program at sa mga bagay-bagay na tinakbanan yung maganap. Even the fulfillment of this last kingdom na dilitaw pa, sana po we will be ready, prepared sa kingdom na ito. And as we continue agad in our service today, patuloy po kaming samahan at pangunahan naman. Actually, mag-usap kayo sa aming kalagitnaan, lalo na sa mga kalwa, at mga puso na wala pang pagkakilala sa mga bilang kami ng pagkakilala. So, aming dalangin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Papunan po kayo. Salamat, Pastor. Tayo po yung umawit sa Panginoon. Buksan po natin yung hymnal on page 284.